Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang ating unang tatalakayin ay Filipino bilang wikang pambansa, wika ng bayan at wika ng pananaliksik na nakaugat sa pangangailangan ng sambayanan. Ako muli ang inyong guro, Binibining Rosel Ann Apa. Ang ating unang paksa na tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa intelektualisasyon. Ano nga ba ang intelektualisasyon? Ang intelektualisasyon ay prosesong isinasagawa upang ang wikang hindi pa intelektualisado ay maitaas at mailagay sa antas na intelektualisado upang magamit sa mga sopestikadong lawak ng karunungan. Narito ang mga intelektualisadong wika. Una narito ay ang Ingles. Sunod ay ang Russian. Ikatlo ay German. Pang-apat ay French. At ang huli ay Japanese. Meron ba kayong napapansin? Tama, wala rito ang wikang Filipino. Alamin natin kung bakit. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba ang Filipino ay isa ng intelektualisadong wika? Kung ang inyong sagot ay hindi pa intelektualisado ang ating wika, tama ka. Ngunit kung pag-uusapan natin ang literatura o panitikan, masasabi natin na ang ating wika ay nakikipagsabayan dahil magaganda ang ating mga panitikan at nakakaabot ito sa iba't ibang mga bansa. Ngunit, hindi natin masabing ito ay intelektualisado kung ang pag-uusapan natin ay ang kabuuang aspeto ng pagiging isang intelektualisadong wika. Ito nga ay pinatunayan ni Bonifacio Sibayan sa kanyang akdang The Intellectualization of Filipino. Dahil sabi niya rito, one cannot acquire college or university degree with the use of Filipino only. Ibig sabihin, wala pang kahit sino na Pilipino na nakapagtapos na ang wika na alam niya ay Filipino lamang. Ngunit sa ibang bansa, kahit ang kanilang sariling wika lang ang kanilang natutuhan, ay sapat na yon para makakuha ka ng degree o makapagtapos ka ng iyong pag-aaral. Pero sa ating sa Pilipinas, kailangan may matutuhan pa tayong ibang wika. Bakit? Kasi sabi nila, kinakailangan na tayo ay maging globally competitive. So, ibig sabihin, para maging globally competitive ka, kailangan meron kang alam na ibang wika. Bakit? Ibig ba nitong sabihin dahil tayo ay makikipagkalakalan, makikipag-usap, pagtatrabaho sa ibang bansa, kinakailangan na alam natin ang wikang banyaga. Katulad na lamang ng wikang Ingles, dahil sabi nila na ang wikang Ingles, ito ay ang ating universal language o ang wika na alam ng nakakarami. Sabi muli ni Bonifacio Sibayan, a language may be modern or modernized but not intellectualized. So sa puntong ito, nais kong sabihin sa inyo na ang ating wika ay modernisadong wika, ngunit hindi pa intelektualisado. Kung iisipin, meron naman tayong mga pagsasalin na ginagawa. Katulad nito, sa mga asignatura, meron tayong ginagamit tulad sa algebra, panandaan, arts, sining, biochemistry, haykapnayan, biology, haynayan, at iba pa. Ngunit, hindi natin nagagamit o hindi natin ginagamit. Gayon din sa batas. Meron din tayong mga pagsasalin mula sa English patungo sa sarili nating wika. Kaya lang, hindi natin ito nagagamit. Kaya naman naiisang tabi at hindi na natin napapalawak o napapayabong ang ating wika. Narito ang mga hadlang na kinakaharap ng wikang Filipino tungo sa intelektualisasyon. Ito ay ayon kay Rolando Esquina sa kanyang akdang Pilipino para sa mga intelektual. Una, ipinagpapalagay ng mga Pilipino na walang kakayahan ang kanyang wika bilang wikang intelektual. So tayo mismo ang nagpapababa sa sarili nating wika. Tingin natin na ang wikang Filipino ay para lamang sa mga hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, at hindi pwedeng gamitin sa mga matataas na uri ng usapin. Kaya nga tayo,
sa ating klase, gagamitin natin ang wikang Filipino sa pananaliksik dahil para mapayabong natin at magamit natin ang ating sariling wika sa mga usaping intelektual. Ikalawa, nangangamba ang mga Pilipino na maiwan sa kaunlarang pag-iisip kung tumiwalag tayo sa wikang Ingles. So lahat naman tayo, halos sumusunod tayo kung ano ang uso, kung ano yung nakikita natin na sa kasalukuyan. Iniisip natin na ang mga kaunlarang pag-iisip ng mga banyaga, sila yung mga mauunlad at tayo ay hindi. Kaya naman ninanais natin na lumagay sa kung anong katayuan nila sa buhay, ang kanilang wika, ang kanilang pananamit ay ginagaya natin at pinipilit natin na maging kamukha nila. At yung sarili natin, wala tayong pagtanggap. Kaya patuloy tayong pag-iiwanan dahil sa ganitong mga klase ng pag-iisip. Talakayin naman natin ang proseso ng intelektualisasyon. Una ay seleksyon, pangalawa, estandardisasyon, pangatlo, diseminasyon, at ang huli ay kultibasyon. Sa bahagi ng seleksyon nagaganap ang pagpili. Dito nagaganap ang pagsasalin kung saan pipili ng salitang itutumbas. Sa pagsasalin, isinasaalang-alang ang iba pang mga katutubong wika at hindi lamang ang Tagalog. Nariyan ang Ilocano, Cebuano, Waray, Kapampangan at iba pa. Estandardisasyon. Dito tayo nagkakaroon ng isang standard na ortografiya kung saan isinasaayos ang wastong baybay o spelling ng salita. Sa diseminasyon, nagaganap ang pagpapatupad o pagpapagamit ng salita sa kung anong larangan ito napapabilang. Maaaring gamitin sa medisina, teknolohiya, maging sa mga libro, teksto, babasahin at iba pa upang mapabatid sa mga mamamayan ang salitang napiling panumbas. Sa bahagi ng kultibasyon nagaganap ang intelektualisasyon. Dito pinapayabong o pinapayaman ang wika upang patuloy itong nalilinang. Nang sa gayon, ito ay magamit sa lahat ng uri ng larangan, lalo't higit sa mga intelektual na usapin. Una, seleksyon. Pangalawa, estandardisasyon. Pangatlo, diseminasyon. At ang huli ay kultibasyon. Paano naman naganap ang pagpili ng ating pambansang wika? Kilala mo ba siya? Tama, siya si Manuel L. Quezon na tinaguriang ama ng wikang pambansa. Siya ang lumakda sa 1987 Constitution kung saan nakalagay ang Artikulo 14, Seksyon 6. Nagkaroon din ng talumpati ang kagalang-galang na Pangulo hinggil sa Pilipinas sa paglikha ng pambansang wika at ito ay may pamagat na si Rizal hinggil sa isang wikang Pilipino. Kung nais mo itong basahin, narito ang link. Nakapaloob sa Artikulo 14, Seksyon 6 ng 1987 Constitution na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ayon din dito, alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon bilang wika ng pagtuturo sa sistema ng edukasyon. Kung nais mo pang basahin kung ano ang nilalaman ng batas na ito, narito ang link. Isa sa mga naging matagumpay na proyekto na may layuning mapayabong ang ating wika ay ang pagtataguyod ng salita ng taon na pinasimulan ng Universidad ng Pilipinas. Layunin nitong masubaybayan ang pag-unlad ng wikang Filipino batay sa umiiral na gamit ng mga salita sa diskurso ng lipunan.
Noong taong 2018, ang naging salita ng taon ay ang tokhang. Ang salitang tokhang ay mula sa salitang Binisaya na tuktok o katok at hangyo na ang kahulugan ay pakiusap. Naging popular ang salitang ito dahil ito ang naging bansag sa operasyong kontra-droga ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nagwaging salita ng taon mula sa iba pang mga salitang nominado gaya ng dingbaksya, fake news, foodie, at iba pa. Narito pa ang mga iba pang mga halimbawa ng mga nagwagi ng salita ng taon tulad ng canvas, weteng, lobat, miss call, wangwang, at selfie. Bago matapos ang ating klase, nais ko munang basahin ninyo itong wika ni Simon K. Basilio mula sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Namnamin at unawain ang mensaheng nais nitong ipahatid sa mga mambabasa. Magkakaroon tayo ng tatlong gawain. Una, maikling pagsusulit. Pangalawa, salita ng taon, kung saan pipili kayo ng isang salita ng inyong kurso na nais talakayin. At ang huli, pagsusuri sa talumpati ni Pangulong Manuel L. Quezon. Para sa ikatatagumpay ng gawain, ugaliing magbasa, bago magsulat, upang makakuha ng mataas na marka at maayos na pahinga. Maraming salamat sa inyong pakikinig at ang lagi kong magiging paalala, huwag mahihiyang magtanong.